Nako, mga sangkayari po si Amy Marcos. Pinasabugan po ng malupit na sermon ni Chis Escudero. Yo, what's up guys? Magandang oras po sa inyong lahat. Okay, ito pag-usapan po natin ngayon mga usapang politika. Okay, itong si Amy Marcos ay talagang namang nasermonan po ni Chis Escudero. Ano ang nangyari mga sangkay? Ito po ay pagkatapos ng bardagulan kahapon mga sangkay sa Senado ng mga tao po ni PBBM patungkol po sa pagpapadakip kay former President Rodrigo Duterte. Pag-usapan po natin yan. But anyway, before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Aba, tayo po ay 1.47 million subscribers na road to 2 million subscribers. Okay? Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ngayon din, gawin mo. I-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Magandang oras po sa inyong lahat. Chill lang kayo dyan. Siyempre, mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Guys, medyo malapit na po tayo makapag-live kasi medyo umu-okay na po mga sangkay yung allergy natin na nagka-infect. Nagkaroon po ng infection, no? At medyo okay na, no? By Monday, baka balik tayo sa live. Alright? So, ito mga sangkay. Pag-usapan po natin ito. Chis Escudero. Ito, binatikos daw po ni Senate President Chis Escudero si Senadora Amy Marcos sa sinabing huwag niyang gamitin. Ito, sinabi po ni Chis Escudero, huwag gamitin ang Senado bilang platform ng kanyang sariling political objective. Naku po, mga sangkay, matindi ang sinabi. Ito yun. Ito na yun, mga sangkay. Alam nyo, marami ang nalilito kay Chis Escudero. Paminsan-minsan, akala mo DDS. Paminsan-minsan, akala mo pro-BBM. Ako mga sangkay, nakikita ko sa kanya dito, mukhang numo-neutral siya eh. No? Hindi po siya yung tipong tulad ng iba na mayroong talagang parang Bato de la Rosa na talagang dikit sa talaga sagad hanggang buto yung pagkadikit sa mga Duterte. Ganun din po si Amy Marcos. Ngayon, eto na. Eto. Hinimok ni Senate President Chis Escudero si Senator Amy Marcos na huwag gamitin ang Senado bilang platform sa sariling political agenda. Ayan na. Ito ay kasunod ng pahayag ng senadora na nadismaya siya sa hindi pagperma ni Escudero sa contempt order na inisyo ng Senate Committee on Foreign Relations kay Special Envoy or on transnational crime Marcos Lacanilaw. Okay? So ito yun mga sangkay. Sinagot ni Escudero, hindi siya tumangging pirmahan ang contempt order. Okay. Hindi siya tumanggi raw. Ito ang sinabi Hindi siya. Ito malinaw mga sangkay. Hindi po yung kay Amy Marcos kasi, sabi niya, ikinalulungkot ko, diba, na hindi daw po dismayado daw kasi hindi daw pinirmahan ni Escudero. Pero ang sabi niya, hindi siya tumangging pirmahan ang contempt order. Sabi niya mga sangkay, after several hours of Ambassadors Lacanilaw's unauthorized detention, I directed his release both as a matter of regularity and out of humanitarian consideration as his grandfather is to be laid to rest today. Okay. Upang sumunod sa due process, sabi dito, nag-issue si Escudero ng show cause order kay Lacanilaw upang magpaliwanag sa loob ng 5 araw kung bakit hindi siya dapat i-contempt. Mga sangkay. Ayan. So, ayon po dito, ang pagkakaintindi ko, hindi daw po sumunod si Amy Marcos sa tamang proseso. Ngayon, mga sangkay, eto. Sabi niya, I urge Senator Amy Marcos to refrain from using the Senate as a platform for her own personal political objectives. Yari.
mga sangkay, ano to? Medyo mabigat to. Medyo mabigat po yung banat ni Bato. Oh. Sabi po niya, I urge Senator Amy Marcos to refrain from using the Senate as a political or as a platform for her own personal political objectives and to instead using her name, title, and influence as a bridge toward unity. Yun, mga sangkay. Gamitin mo yung pangalan mo. Sabi niya, yung titulo mo, impluensya mo, para maging tulay para po sa pagkakaisa. O, ayan. Not a wedge for division. Our people and our country expect and deserve no less. Talagang patama po ito ng gusto. Mga sangkay, no? Malamang yung mga supporters dito ni Amy Marcos, hindi po talaga matutuwa. Kasi nire-real talk po siya ni Chis Escudero kasi siguro nakikita niya mga sangkay na mukhang personalan na po ang nangyayari sa Senate hearing eh. 'Di ba? Yung hearing na nangyayari para po pauwiin daw po si PRRD, mga sangkay hindi na po ata nagugustuhan ni Chis Escudero. Mukhang may mga nakikita po siya ditong iba eh. 'Di ba? Mga sangkay, iba po yung nakikita niya dito. Mukhang ang tingin niya para daw po ito sa kanyang personal political objectives lamang. O, ayan. At gusto po niya mga sangkay, sumunod si Amy Marcos sa due process. Di ba nga po mga sangkay, ito po yung hinihimutok po ng iba dyan na instead daw po natulungan po si PBBM ng kanyang kapatid, inilalaglag pa mga sangkay at kitang-kita nyo naman mga sangkay kung paano nilalaglag ni Amy Marcos ang kanyang kapatid, no? Pero siyempre, ano niya yan? Karapatan naman niya mga sangkay na kumbaga, kung yan ang paniniwala mo, walang magagawa si Bongbong Marcos dyan. Pero mga sangkay, halatang halata na. Hindi ko nga alam kung okay pa po sila ni PBBM dito. Pero dito kasi masyado na pong halata mga sangkay. Para bang mas pamilya pa po niya yung mga Duterte kaysa kay PBBM. Kung kaya't mga sangkay, maging si Sara Duterte, nasasabi po niya na lagpas na po sa political yung kanilang pagkakaibigan ni Amy Marcos. Kumbaga kahit walang politics, magtropa na po talaga sila. Ganun na po katindi. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay? Sa matinding pasabog ni Chis Escudero laban po kay Amy Marcos, just comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Ayan guys, hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.